Ano ba talaga makapagpapasaya sa tao? Huwag kayong mabagabag at huwag kayong matakot. Dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay sa mundo. Kung sa bagay, daig pa ng taong namumuhay ng banal at kontento na sa kalagayan ang mayaman. Ang totoo, wala tayong dinala sa mundong ito at wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya kung mayroon na tayong pagkain at pananamit, dapat na tayong makontento. Hindi ang pera, kasikatan, tagumpay at kapangyarihan ang tunay na makapagpapasaya sa tao dahil hindi ito makakasurvive sa kamatayan. Ang kasiyahan ay katumbas ng salitang kakontentuhan sa buhay. Ang talagang hinahanap naman ng ating pagkatao ay peace of mind na hindi natin matatagpuan saan man sa mundo kundi sa Diyos lamang. Hindi ano ang sagot dito, kundi sino. Sino ba talaga makapagpapasaya sa tao? Saan ako nanggaling? Nang pasimula ay ginawa ng Diyos ang langit at lupa. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa lupa. Hiningahan niya sa ilong ang tao ng hiningang nagbibigay buhay. Kaya ang tao ay naging buhay na nilalang. Taliwas sa sinasabi ng evolution na tayo ay galing lang sa isang aksidente. Hindi tayo aksidente lang na sumulpot sa mundo. Planado ang ating existence. Pinlano niya ang iyong pagsilang. Gaano pa man kakomplikado ang ating sitwasyon ngayon. Hindi tayo galing sa unggoy. Nilalang tayo na kamukha ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig. Lahat ng bagay ay nilalang niya para sa magkakaibang layunin na kapakipakinabang. Ang paniniwala na bunga lang ang daigdig ng isang aksidente at galing lang tayo sa unggoy ay nagpapababa ng ating likas bilang tao at para bagang inaayawan natin ang dakilang manlalalang. Ano ang purpose ng buhay ko? Bakit ako nabubuhay? Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Karapat dapat po kayo, Panginoon naming Diyos, na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan dahil kayo ang lumalang sa lahat ng bagay at ginawa ninyo ang mga ito ayon sa inyong kagustuhan. Nilalang ka para gumawa ng kabutihan at para magbigay kasiyahan sa Diyos. Nilikha ka hindi para sa iyong sarili, kundi para sa kasiyahan ng Diyos. Mahalaga ang iyong buhay. Binili ito ng dugo ng kanyang anak. Kinailangang mamatay ni Kristo para lang mabuhay tayong muli. Walang sino man sa mundo ang makapagsasabi sa atin ang totoo nating value at purpose, maliban sa mismong lumikha sa atin. Ang tanging lumikha lang sa atin ang makapagpapaliwanag nito. Ang purpose at halaga ng ating buhay ay hindi nakabase sa ating mga performances sa buhay, either failure man yan or success. Mahalaga tayo, hindi dahil sa ating mga ginawa para sa Diyos, kundi sa kung ano ang ginawa niya para sa atin. Mahalaga ang ating buhay dahil mahal tayo ng Diyos at pag-aari niya tayo. Hindi ito tungkol sa kung paano natin tingnan ang ating mga sarili, kundi tungkol sa pagtingin ng Diyos sa atin. Hindi kayang ipaliwanag ng lapis ang kanyang sariling purpose. Tanging ang gumawa lang sa kanya ang perpektong makapagsasabi ng kanyang function at layunin. Para kanino ka ba nabubuhay? Para ba sa kasiyahan ng Diyos? O para sa kasiyahan lang ng iyong sarili? Ano ang kapalaran ko? Sapagkat sinabi ng Diyos na hindi kami dapat kumain o humipo man lang ng bunga ng punong yon. Kapag ginawa namin yon, mamamatay kami. Dahil sa pagnanais niyang maging marunong,
Pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan din niya ang kanyang asawa. Kinakailangang magpakahirap ka ng husto para makakain, hanggang sa bumalik ka sa lupa na iyong pinagmulan. Dahil sa lupa ka nagmula, sa lupa ka rin babalik. Kung magkagayoy, babalik ka sa lupa kung saan ka nagmula, at ang hininga mo'y babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos, at dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan. Kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat. Ang kapalaran ng lahat ng tao at nilalang sa mundo ay kamatayan. Maikli lang ang buhay sa daigdig. Ipapanganak ka, magkakaisip, mag-aasawa, magkakaanak, tatanda, at mamamatay. Walang makakatakas sa kamatayan kahit sino ka pa. Kung paanong bigla ka na lang nagkamalay sa mundo, ay ganun ka rin maglalaho na parang usok. Babalik ka sa kalagayan na gaya nung hindi ka pa pinapanganak. Mabubura ka sa daigdig at hindi na matatandaan pa o maaalala pa. Makalipas lang ang ilang henerasyon at wala ka nang maiiwang bakas pa na minsan ay nabuhay ka sa mundong ito. Kagaya na nangyari sa ating mga kalololohan. Nagpapalit ng tao ang mundo. Ilang panahon pa at ikaw, pati ang mga kahenerasyon mo ngayon, ay mamamatay ding lahat at mapapalitan ng bagong henerasyon. Sino si Hesukristo sa buhay ko? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos, na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya, ay huwag mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil sa isang tao na si Adan, dumating ang kamatayan sa lahat ng tao. At dahil din sa isang tao na si Kristo, muling mabubuhay ang mga patay. Sapagkat kung paanong ang lahat ng tao ay mamamatay dahil sa kaugnayan nila kay Adan, ganoon din naman dahil sa ating kaugnayan kay Kristo, tayong lahat ay muling mabubuhay. Unang nabuhay si Kristo. Pagkatapos, ang mga na kay Kristo naman ang bubuhayin niya rito sa mundo. At pagkatapos nito, darating ang katapusan. Bago pa man likain ang lahat, naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Ang salita ang pinagmumula ng buhay at ang buhay na ito'y ilaw. Nagkatawang tao ang salita at namuhay na kasama natin. Nakita namin ang kadakilain niya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Sinabi ni Jesus kay Tomas, "Tingnan mo ang kamay ko, hipuin mo, pati na rin ang aking tagiliran. Huwag ka nang magduda, maniwala ka na." Sinabi ni Tomas sa kanya, "Panginoon ko at Diyos ko." Si Jesus, ang kaisa-isang anak ng Diyos, ang ating tagapagligtas, ang susi sa pagkabuhay na maguli at buhay na walang hanggan. Sa buhay nating may kamatayan, ano ang tangi nating pag-asa? Kung totoong walang muling pagkabuhay, nangangahulugan na maging si Kristo ay hindi rin muling nabuhay. At kung si Kristo'y hindi muling nabuhay, walang katuturan ang aming pangangaral at wala ring silbi ang inyong pananampalataya. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay hanggang sa buhay na ito lamang, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Sapagkat kung paanong ang lahat ng tao ay mamamatay dahil sa kaugnayan nila kay Adan, ganoon din naman, dahil sa ating kaugnayan kay Kristo, tayong lahat ay muling mabubuhay. Unang nabuhay si Kristo, pagkatapos, ang mga na kay Kristo naman ang bubuhayin pagbalik niya rito sa mundo. At pagkatapos nito, darating ang katapusan. Bagamat lahat ng tao ay mamamatay, sa pagbabalik ni Jesus ay bubuhayin ng mga namatay na sumampalataya sa Kanya
at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Ang mga mahal natin sa buhay na namatay na sumasampalataya kay Jesus nung sila ay nabubuhay pa, ay muling bubuhayin pagdating ni Jesus. Ano namang klaseng katawan ang ibibigay sa mga muling binuhay pagdating ni Jesus? Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit kapag ito'y muling binuhay, hindi na ito mabubulok kailanman. Ang katawang inilibing ay pangit at mahina. Ngunit kapag ito'y muling binuhay, ito'y maganda na at malakas. Ang katawang inilibing ay panlupa. Ngunit kapag ito ay muling binuhay, ito'y panlangit na. Sapagkat kung mayroong katawang panlupa, ay mayroon din namang katawang panlangit. Sinasabi sa kasulatan, ang unang tao na si Adan ay binigyan ng buhay. Ngunit ang huling Adan na si Kristo ay espiritong nagbibigay buhay. Hindi ang panlangit na katawan na nauna, kundi ang panlupa. At pagkatapos nun, ay ang panlangit naman. Ang unang tao na si Adan ay mula sa lupa, ngunit ang pangalawang tao na si Kristo ay mula sa langit. Ang muling pagbabalik ni Kristo. Mga kapatid, gusto naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, para hindi kayo magdalamhati gaya ng iba na walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang mga sumasampalataya kay Jesus at isasama kay Jesus. Sinasabi namin sa inyo ang mismong aral ng Panginoon. Tayong mga buhay pa sa pagbalik ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trompeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na yon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para sa labungin ng Panginoon sa himpapawid. At makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Ngunit makinig kayo dahil may sasabihin ako sa inyo na isang lihim. Hindi lahat sa atin ay mamamatay. Ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan. Sa isang iglap, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trompeta. At sa pagtunog ng trompeta ay muling bubuhayin ng mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok. At tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. Sapagkat itong katawan nating nabubulok ay dapat mapalitan ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay.